Madaling araw na eh. Morning or evening. Basta, ayan. Good morning. And welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Golds. And if new ka sa channel ko, please like and subscribe. Ay, 24 na. Ay, 24 subscriber na. Nagulat ako doon. Thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko. And thank you sa mga nanonood. Ayan, continue lang sa panonood. So, yun nga, grabe itong linggo nito. Ang daming revelation, daming ano. Kakasad. Puro break up. Year of the snake talaga daw. So, dami kong nakita, dami kong nabasa. Pero yun, siyempre, yung sikat yung ngayon, yung kay Marilag, tsaka, yung may Marilag, tsaka kay, yun, kay Andy, tsaka Filmer. Nakakasad, lalo na yung mga, ang tagal na nila, no? Tapos, ganun. Pero sabi ko nga dito, sa aking channel, ang relasyon ay isang sugal. So, hindi mo masasabi kung magtatagal kayo ng partner mo. Unless, masasabi mo na magtatagal kayo pag continuously mutual yung pinipili ang isa't isa. Yun. So, yun nga. Ano bang aral na makukuha natin dito sa mga pangyayari na to? So yun nga, unang-una, sabi ko nga, ang relasyon ay isang sugal na hindi mo masasabi kung hanggang kailan kayo sa dulo. Tapos, pangalawa, siguro, ano talaga dyan, sabi nga, prevention is better than cure. Diba ganyan? So, mag-ano ka na ng mga bagay para maiwasan yung mga ganyan. Una, boundaries. Yan, syempre. Boundaries. Yan, isa yan ng unang-unang mo. Pag nasa relasyon na kayo, hindi na pwede yung mga girl best friend, boy best friend. Yan, bawal yan. Kasi nga, dapat ang best friend mo, yung jowa mo, tsaka dapat talaga ang relasyon transparent. Walang taguan, walang lihiman. Yun ang pundasyon ng magandang relasyon. Pag yung kaya mo sabihin lahat sa partner mo, yung ano, tsaka siya rin, kailan parehas kayo na walang tinatago sa isa't isa. Diba? Kasi, yung paglilihim, yun yung pagiging binhi ng pagkawasak. Dahan-dahan kayong sisirain nyo ng ano, yun nagsisimula yung pag nagsimula ka na magtago, maglihim, magsinungaling sa partner mo, yun na yun eh, doon nagsisimula yun. Diba? Kahit nasabi natin yung aminin natin yung mga friendship nila nung umpisa, parang wala naman silang ano eh, wala naman silang intention. Diba? Na kumbaga, pagkaibigan lang sila. Pero dahil nga unang-una, diba sabihin ko nga dito na dapat ang jowa mo ang best friend mo, tapos lahat sa kanya walang sinasabi. Kasi pag nagsimula ka na kasi pag minsan pag aminin natin, may mga tao na ang love language nila yung pakikipag-usap. Kasi pag nakikipag-usap ka, may kasama yung quality time. Nag-spend ka ng time sa kanya, di ba? Nag-spend ka ng time ng emosyon mo na dapat yung mga ganung mga bagay, yung emosyon mo, yung time mo, doon lang sa jowa mo. Kasi kung mag-spend ka ng time, konti lang. Pero hindi yung lagi. Kasi nangyayari constantly. Tapos, unti-unting de-develop kayo. Yun. So, yung imbis na dapat talaga, mostly ang time mo sa, kung hindi sa trabaho mo, kung nangyari, hindi trabaho ka, diba? Mostly sa, ano mo, sa pamilya mo, tsaka sa jowa mo. Sila yung priority mo. Hindi mo iisipin yung ibang tao. Yan. Pag yun ang nagiging ano dun eh, pag nagsisimula nang nagiging priority mo ng ibang tao, yun, nas nabibigyan mo sila ng time. Yan. Doon na nagsisimula yun. Kasi magkakaroon na ng feelings eh. Kahit hindi mo intensyon. Kaya sa umpisa sabihin mo, ay, ano
ano lang to, ang tingin ko dito kaibigan lang. Okay? Pero kahit, yun, tsaka, lalo na sa mga lalaki, yan, obserbahan yung, ikaw may jowa ka, may asawa ka, obserbahan mo yung asawa mo. Siyempre, alam mo yung, dapat nung stage na nagkakakilalan kayo, alam mo kung anong tipo niyan. Parang ako alam ko yung tipo ng yung mga type ng jowa, yung anong babae yung type niya. Tapos, syempre, paiiwasin ko siya doon, di ba? Kasi syempre, ayaw natin ng, sabi nga nila, bago pa magsimula yung apoy, ano yun muna, patay mo na. Huwag mo nang hayaang. Tapos, ganito lang yan din yan eh. Kasi ganito yan, pag bawal ka na sa jowa mo, di ba? Sabi na, sinabihan mo na siya na, huwag kang makipag-friends dyan, huwag kang, pag sinuway ka na yan, asahan mo na. Yun, kasi doon nagsisimula yan yung pag yung hindi sila nakikinig isa. Pag nagsabi ka na wag, tapos gagawin pa rin nila, matigas ang ulo, asahan mo na yun. May gagawin at gagawin yan sa'yo. Nataydo rin kanya. Kasi isipin mo, sinabi mo na nga, hindi pala niya ginagawa. Kasi pinisip ka na pag gano'n ng ang jowa mo sa'yo. Yung hindi siya marunong makinig. Tapos, ganito din yan. Ayun na, una ko, sabi ko. Yun, prevention is better than cure. Diba yun nga? Tapos yung transparency. Tapos siya lang ang girlfriend mo o yung boyfriend mo, siya dapat ang best friend mo. Tapos set boundaries, diba? Yun na nga. Tapos sumunod, kailangan i-alam mo yung sarili mo sa mga tao na nakapaligid sa kanya, katulad ng pamilya niya, kaibigan niya, barkada niya, katrabaho niya. Lalo na yung katrabaho na yan. Yan. I-establish mo na nandiyan ka. Yan. Kasi pag hindi yan na-establish, ito ba lang sa mga, kasi parang ganito yan. Pag yung, lalo na sa babae, pag yung mga babae naman, pag alam nilang taken na, minsan iba na naman. Pero yung iba kasi, depende rin sa lalaki din yun. Kasi may katulad nga yan, yung alam ni, yung, pag dito, katulad si Marilag, di ba alam niya? Iba, alam niya na may girlfriend. Tapos, inano pa niya, di ba? So, dapat kinakilala mo rin kasi yung mga tao sa paligid. Alam mo yung pag nakita mo kasi yung mga tao sa paligid niya, kita mo, alam ko bilang babae mararamdaman mo yun eh. Ako sabi ko nung may sinabihan ako na joke ako na alayuan mo yung ganyan, sabi ko, babae ako, alam ko kung anong karakas niyan, kung paano kami magkapapansin, diba? Kung paano alam mo yung sarili mong galawan. Nyari, alam mo pagkatulad sa lalaki, diba? Kaya nga yung mga nanliligaw minsan ayaw nila sa tatay ng jowa nila. Kasi siyempre, yung mga tatay kasi, kumbaga sa yung magniligaw sa anak nila, papunta pa lang, yung tatay pabalik na. Alam na yung mga galawan kasi lalaki sila. Ganon din sa babae. Pag kami, binabawalan namin kayo sa jowa, sa kaibigan ninyo. Kasi may nakikita kami na alam namin sa sarili namin na galawan, na alam namin na gusto kayo nun. Alam namin yung galawan yun. Alam namin. Diba? Hindi lang kami paranoid. Diba? Tapos, din. Yun nga. Pero yung sabi nga, hindi mo nga masisecure nga kung gano'n yung. Kaya nga may video ko dito na pag nahuli mo yung magjowa, yung nahuli mo yung jowa mo na nandoon sa'yo, kanino ka dapat magagalit. Diba dapat sa kanila pareho? Kasi may kasalanan sila pareho. Pero siyempre, yun nga. Tsaka huwag ka rin kampante. Yun ang din, huwag ka masyadong kampante. Kasi pag kampante ka, yun yung dyan ka titira.
kailangan din, hindi naman sa magbantay. Pero sabi nga, don't leave your valuables unattended. Alam yan, di ba? Pag mahalaga sa'yo, babantayan mo. Hindi mo hayaang hindi mo siya papabayaan. Di ba? Kahit, huwag kayong magtitiwan ng buo. Sige, 80 lang. Kasi pag nagtiwala ka ng buo, tapos pag nasira yung sakit nun, parang ang hirap bumawi. Ang hirap bawiin yung tiwala na yun. Kahit gusto mong pabuhay, wala na. Yan. Huwag masyadong magtitiwala. Kailangan pa rin vigilant. Ganyan. Vigilant ka. Pero sabi nila may kasabihan tayo na ang totoong mahal ka, hindi papaagaw. Pero huwag ka naman papayag na magsumiklab yung apoy na yan na pagpapaagaw na yan. Kasi minsan, hindi nga sila nagpapaagaw. Sila na naman yung nag-uumpisa. Diba? Sila yung naghahanap ng magpaagaw sa kanila. Sila yung naliligaw, sila nag-i-start ng conversation. Bago pa sila magsimula, ano ka muna? Tapos, tanungin mo sarili mo kung gusto mo ba yung tuloy pababayaan pag nahuli mo na. Diba? Kung gusto mo pa yan. Diba? Pero minsan din ako eh. Hindi, pero minsan. Ako, sasabihin ko sana sa inyo, huwag niyo pagbigyan, pero ako pinagbigyan ko pa rin ito. Sabihin, tinuturo mo, baliktarin mo pa. Hindi, kasi ganito kasi ako. Ako naman kasi, gusto ko, binibigyan ko ng chance hanggang sa mapagod ako. Hindi, gusto ko bigyan ko siya ng chance. Kasi alam mo bakit? Para wala akong pagsisisihan na, sa abad ng huli na, binigyan kita ng chance. Pag sinayang mo na yung chance na yan, wala na. Hindi na kita yan. Kumbaga, wala na ako nakikita pag-asa sa'yo. Suko na talaga ako, wala ka ng parang wala rin ako regret. Ayun ko kasi nagre-regret yung pinagsisisihan ko na hindi ko binigyan ng chance, ganyan. Yung parang gusto ko lahat gagawin ko, tapos pag sumuko na ako, parang tapos na, 'di ba? Wala akong pagsisisihan sa mga desisyon ko sa buhay. 'Di ba? Kaya yun. Kaya minahuli nga ako, 'di ba? Kung alam nyo lang, kung sa dami ng mga cheating incident na nahuli ko na marami akong ikikwento sa inyo, pero kasi marami na ako nagdaanan na ganyan. Pero yung iba, siguro may masakit yung mga hindi ko inaakala. Masakit yung mga hindi mo inaakala eh. Ganun. Yung akala mo okay kayo, yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Yung akala ko okay kami. Maganda sana yung hindi kayo nagkalabuan pa kayo muna, tapos saka kayo naghiwalay, pero yung bigla ka na lang sinusta. Yun. Pero tayo pumunta na sa'yo doon. Ano ba? Kasi sa'yo niya, pag nagkikwento ako kung saan napupunta eh. So, balik tayo sa kwento kay Pilmar. Saka, nakakalungkot lang, no? Nung talaga na ang tagal nyo. Tapos, di ba naranasan ko rin yun eh. Yun ko yung unang, yung tiwalang-tiwala ako. Tapos yung pala, nangyari yun, natulala talaga ako. Siguro, parang lagi akong tulala. Sumiyak ako. Waliwal. Ang tagal ko rin, wag ko nakamove on dun sa stage na yun. Kasi pinag-promise ko yun. Kaya, sana makapag-heal sila. Okay, ang dami nila, no? Si Meiko, yung kay Marilag. Alam mo, sa dami ng mga issue na yan, diba? Yung mga ganyan kay Change Oil, hindi ko pa siya makakalimutan. Kasi may video ako dito yung kay Change Oil. O ano yung nasabi ko dun sa reaction ko dun kay Change Oil. Grabe kasi yun eh.
Grabe yung, alam nyo, may parte din na kasalanan din ng mga babae talaga yun. Kasi, una, sinira nila yung girl code. Una, alam ko kasi, pag babae ka, alam mo, ayong sasaktan yung kapwa mo. Pero hindi, ikaw pa yung pasimuno ng ng ganon, ng pananakit. Tapos pangalawa, parang naman nauubusan. Wala bang iba dyan? Ako nga ako may asawa akong tao, pero kasal akong tao, pero ayoko nang may kaagaw, ayoko nang nakikipag-agaw, ayoko nang may kahati. Yun ang pinakaayaw. Kasi ang dami-dami lalaki. Sa dami ng lalaki, naubusan ka. Yun ang ko dun eh. Marami dyang single. Walang jowa, walang diba? Tapos dun ka talaga sa may jowa, sa may karelasyon, naubusan. Diba? Ubusan ka. Diba? Yun talaga yun eh. Bakit? Sa dami-dami ng lalaki, naubos. Siguro walang nangligaw dun kay Marilag. Kasi bakit? Tsaka nga pala, may jowa siya, no? May jowa siya, yun niya sa gusto niya rin yung may jowa. Ganun. Choice nila itong pareho. Diba? Andan nyo, i-text tututaan ko yan. Kung walang kung hindi din pumatol yung babae doon sa si Marilag doon kay Serny, tao lang doon siya nagkakamali. Huwag ako. Oo nga naman, nagkakamali naman yung tao, pero dapat parang wala nang silang regret, walang remorse, walang regret, walang na nakasakit sila ng tao, diba? Proud pa yarn, gano'n. Pero nga matapang pa, no? Ang tapang pa, diba? Ang tapang pa nila. Ayoko talaga ng may kahati. Gusto ko single lang kapatulang ko. Ayoko nang may current girlfriend. Tapos kaya nga pag inaagawan ako, ayoko. Gagalit ako eh. Kasi ang akin ay akin. Ganun ako. Tapos yun na nga. Tayo doon sa una, syempre, magpapasend ka din ng boundaries. Tapos gantuhin nyo. Pag yung kinausap nyo na yung jowa nyo, diba, tungkol sa mga yan, sa mga ganyang mga bagay na binawalan nyo na. At saka ma-observehan pala yung pag nagbago na. Kasi ganito yan eh. Yung mga jowa natin, parang may routine yan. May routine na ginagawa yan. Hindi nyo na napapansin, may routine yan, may routine. Once na nag-iba yan, kunyari, may nag-iba yan na ginagawa, yung hindi na siya consistent. Kunyari, dati lagi kayong ginaganyan, lagi sweet sa inyo, lagi kayong tinitext. Pag nag-iba na yan ng ibig sabihin, may iba na yan. May mga red flags ka nakikita pero hindi mo pinapansin. Pansinin nyo kasi. Tapos komprontahin nyo kasi. Yan ang dyan, komprontahin nyo agad. Pag kinukompronta ako nung nahuli. Pag sasabihan ko agad eh. So yun, nakakasad lang yung mga ang tagal-tagal nyo na. Tapos tsaka pa nagloko. Hindi ba ganun yun? Pero nakakaloko kasi sila mga lalaki, no? Pag sila niloko mo, parang hindi ka na patatawarin. Tapos sila gusto nila patawarin ka. Diba? Ay, naku. Yung mga cheating, na yan. Parang di ako cheater, Hindi. Ang mga mali sa inyo. Diba? May din ako. Ay, hindi. Ay, oo. Basta. Yun. Hindi ako magkamali sa inyo. May mga pagkakamali din ako. Pero, sorry siya na una eh.
So, yun nga, balik tayo doon. Ulit kung kung dalaga pa kayo, kunya bata-bata pa kayo, hindi kawalan yan. Pwede naman kayo kasal. Tingnan, hindi sila kasal eh. Diba? Buti na lang hindi pa sila nagpapakasal kasi mahirap yung pagkasal na kayo eh. Pag mas mahirap nang kumawala pag kasal ka na. So yun, sansad talaga niya. Yung mga dumadaan sa inyong pagsubok na ganyan, magiging aral din yan sa inyo eh. Marami rin kayo matututunan dyan pag sa mga ganyang mga bagay. Yan din na nagpapatatag sa inyo. Tsaka tandaan nyo, hindi sila kawalan. Pag niloko nila kayo, hindi sila kawalan. Sila ang nawalan. At darating din yung tao para sa inyo na i-cherish nila kayo. Ayan. Makakita rin kayo ng tamang tao para sa inyo. So yun, haba na naman ang kwento ko. Sige na, bye bye.